Hey mga Frost Kingdoms, ngayon tuturuan ko kayo ng mga beginner guilds sa Frost Kingdoms at kung paano ba pataasin ang power score dito. At bibigyan ko din kayo ng mga tips and tricks sa paglalaro. Kaya kung nahihirapan ka maglaro ng Frost Kingdoms, panoorin mo to. First is yung daily quest. Ano nga ba meron sa daily quest guys? Sa daily quest, may mga mission tayo makakuha dito at bawat mission meron katumbas na resources. At hindi lang resources, makakuha ka rin dito ng chest, merit, and EXP. Then bawat mission na matatapos mo, makakapag-open ka ng mga box. Bawat box guys, makakuha ka din ng mga rewards na kailangan mo sa pag-upgrade ng castle mo. Then, sa daily quest guys is meron tayong free refresh attempt ng 5 beses. Kaya kung nahihirapan ka sa isang mission, pwede mo siya ma-refresh sa pagpindot lang dito. Pero tandaan mo guys, tignan mo muna lahat ng missions bago ka mag-refresh para malaman mo kung saan ka nahihirapan, hindi yung refresh ka na refresh. Then, kada mission na matatapos mo is makakuha ka ng merit. Para saan ba yung merit? Yung merit guys is pwede natin mabili siya sa rank store. So sa rank store, may mga additional resources tayong pwedeng makuha sa pagbili. Kaya mahalaga, tapusin nyo lagi ang daily quest nyo. Kasi madaming resources ang makukuha mo dito. Next is yung city construction. Para saan ba yung city construction? City construction guys is nag-upgrade ng mga buildings natin. Isa ito sa mga nagbibigay ng mataas na power score sa kingdoms natin. Kaya mahalagang gawin nyo ito lagi. Next is yung trial hall. Ano nga ba meron sa trial hall guys? Sa trial hall is makakuha tayo ng mga additional resources. Tulad nga ito, ng book. Para saan ba yung book? Ang book is pag-upgrade ng mga builders natin. Then, makakuha tayo ng EXP. At pinaka-importante dito guys is yung tech designs plan. Ito yung pinakailangan natin sa pag-upgrade ng castles natin. At ito, sa patong tech chest, bibigay dito ng mga additional resources pag inopen mo. Para nga ba itong trial hall guys? Sa trial hall guys is kakalaban ka ng mga monsters. Pagkatapos mo yun, is kusa na siya magkakaroon ng resources. Pero pag hindi mo siya matapos, is mag-email siya sa word monsters at malalaman mo dito kung tapos ba or hindi. Tawag na ito, victory. May babalik na siya sa kingdom natin. May makakuha tayo ng additional resources. And itong trial hall guys is meron tayong EXP and level kingdom. Bawat upgrade mo na itong kingdom guys is pataas na pataas yung monsters na makakalaban mo. Pag naubos na yung energy mo, pwede ka mag-recharge gamit ng dayas natin. Next naman guys, tuturuan kayo kung paano mas mabilis mag-train ng mga troops natin. Una is yung mga train yard. Ngayon guys, is meron tayong cavalry train yards, ranger train yards, and infantry train yards. Saan mo ito makakuha itong mga ito guys? Makakuha ito sa pag-upgrade ng castle natin. Sa level 30 guys, is ma-unlock na natin yung mga train yards natin dito sa buildings. Kailangan nyo muna mag-level 30 castle para ma-unlock yung itong train yards. Pero kung wala pa kayong train yards guys, kung hindi nyo po ito na-unlock, isa pa akong paraan para mas mabilis kayo makapag-train ng troops natin. Hindi yung pinipindot nyo bawat buildings, which is itong arrow na to. Pag pinindot nyo itong arrow na to guys, is andito yung soldiers training ng infantry, rangers, and cavalry. Pag pinindot nyo to guys, then pwede kayo mag-max ng train ng sabay-sabay. Hindi yung pipindot nyo isa-isa. Kung natatagalan kayo sa pag-train ng troops nyo or nahihinaan kayo, bibigyan ko ulit kayo ng another tips dito sa Military Academy and Fundamental Knowledge. Ito guys is naka-training speed tayo na max. Kaya meron tayong increase all troops training by speed by 5%. Then pag na-max nyo na to guys, is makapag-unlock kayo itong panibago. Dito naman is meron tayong increase all troops na attack by attack. Pag nag-upgrade tayo ng isa, then speed up na natin para mas mabilis. Yan. Meron siya na ngayon na attack by 3%. Then dito naman is meron ditong HP enhancement. Ito naman guys is yung HP ng troops nyo. Pwede rin kayo mag-enhance dito. I-skip na natin para malaman natin. Yun. Meron tayong 18% na HP na nadagdag. Dito guys is kailangan lang resources kaya kailangan nyo din mag-ipon. Itong food and timber guys is makukuha nyo ito sa pagpapatay ng monsters. Then yun guys, marami pa tayong ma-unlock dito tol dito. May healing speed pa siya at meron din itong expedition queue. Ito guys. Try nyo muna ma-max ito bago kayo makapag-unlock ng panibago.
At marami pa tayong pwedeng makuha stats dito na kailangan ng troops natin para lumakas. Ito, meron pa tayo dito increase all troops. Paka-importante na ito guys, kaya mas maganda mag-ipon kayo ng resources para mas mabilis kayo makapag-max na mga fundamental knowledge natin. And meron pa dito guys, ito may troop superior pa tayo dito in war talent. Pero ma-unlock mo siya pag unlock Lord level 45. Yung unlock Lord level 45 guys, hindi ito yung castle natin hindi ito yun. Ito, hindi siya yun. Yung unlock level yung Lord guys, ito siya. Ngayon na is level 33 pa lang tayo. Maraming nagkakamali na akala nila is yung unlock Lord. Yung Lord unlock is ito. Castle lang to guys. Ito yung main level natin. Level 33. Next naman guys is yung alliance. Isa sa mga pinagkukuha ng resources. Kaya kung active ka, pwede kang gumawa ng alliance o sumali. Pero para sa akin, mas magandang sumali ka sa active at maraming members. Dahil mas marami kang makukuhang alliance gift. Para saan ba yung alliance gift? Ang alliance gift guys is pag yung mga members nyo is pumapatay ng monsters, makakuha ka ng mga general gift. Itong general gift guys is pag in-open mo, is makakuha ka ng susi, pati ng Alliance Treasures EXP. At makakakuha rin dito ng isang pinaka-importante, itong tech chest. Itong tech chest guys is naglalaman ng mga tech book na pag-upgrade sa city construction. Kaya pag kinalay mo ito lahat, marami kang makakuha resources. At hindi lang resources makakuha mo guys. Pwede ka rin dito makatulong o mahingi ng tulong sa mga members niya. Tulad nito. Pwede kang tumulong at pwede ka rin humingi ng tulong sa members nyo. Bale, magtutulungan lang kayo sa pagpapalakas. Pwede ka rin dito mag-make a wish. Sa make a wish guys is pwede kang mag-make ng wish ng hero na gusto mo or nahihirapan kung gusto mong pataasan. Tulad nito. So try tayo mag-make a wish ng chow-chow natin. At sana bigyan nila tayo. Dito natin makikita yung mga nag-make a wish na members natin. At yung mga gusto natin tulungan. Kaya kung malakas ka at mabait ka, pwede kang tumulong sa may ibang members para lumakas din sila katulad mo. Next is yung territory. Sa territory guys is pwede kayo dito maglaban-laban ng mga ibang alliance. Dito. Ito yung territory namin. Pwede kami sakupin ng another territory or another alliance. Pero ngayon, mukhang wala kaming kalaban dahil wala mas malapit sa aming territory. Pero pag zoom out mo yan guys is marami kang makikita ang another territory tulad nito. Medyo malapit sa amin itong alliance na to. Ang PH Alliance. Para naman is mababait sila at di kami atakihin. Next naman guys, tuturuan ko kayo paano ba makakuha ng SSR Heroes. Unang-una is dito sa Hero Recruitment. Dito sa Hero Recruitment guys, pag marami kang premium recruitment, pwede kang mag-gacha. Pero warning lang guys, gacha lang to. Hindi siya guaranteed na makakuha ka ng SSR Heroes. Pero kung wala ka pang gacha, pwede kang gumamit ng Tayas. Tatry natin guys, sana makakuha tayo. Ayun lang. Hindi tayo nakakuha ng SSR Heroes, pero nakakuha tayo ng mga shards. Itong mga shards to guys, is pag nakabuo ka ng 10, pwede mo siya mabag to hero. Ito guys. Pag marami ka ng shards, ito. Tulad nito. Meron na tayong 8/10 na shards. Pag na-complete natin yung 10, pwede natin siya ma-unlock at makuha natin itong character na to. Next naman guys is sa Alliance. Dito sa Make a Wish. Pag yung mga members nyo guys is malalakas, pwede kang mag-make a wish dito. Tulad na ito. Nakapag-make a wish na tayo kaya hindi tayo makapag-make a wish. Pero pwede kang pumili dito ng isang heroes na gusto mong i-make a wish sa mga members mo. Kaya kung meron siya lang additional shards na hindi na ginagamit, pwede lang ibigay sa'yo. At kung marami na kayo na-unlock na heroes guys, nagbibigay din ito ng additional stats sa kingdom natin. Ito sa Hero Band. Sa Hero Band guys is pag na-unlock nyo ng mga heroes na napakita dito is nagbibigay ito ng mga additional stats. Katulad dito. Own 2 heroes in the band, infantry, HP plus 10. Ito pa. Own 3 heroes in the band, infantry, attacks plus 5. Nakakuha tayo ng plus 10 HP at plus 5 pag unlock na ng hero na to. Kaya bawat hero is napaka-importante guys.
Kaya bawat hero is napaka-important guys. Para lang tong codex na mga hero natin. Bawat unlock mo ng hero is meron kang para lang tong codex ng heroes natin guys. Bawat unlock mo ng heroes is meron kang ma-unlock din na additional stats. Kaya mas maganda kung marami kang heroes na na-unlock. Kaya mas maganda kung marami kang heroes na na-unlock. And yung heroes guys, isa rin to sa nagbibigay ng mataas na power score sa kingdom natin. Kaya kung mas marami kang heroes, mas malakas na power score yung makukuha mo. Next naman guys is yung pinapaborito ko. Dito sa Demon Arrival. Sa Demon Arrival guys, kakalabanin nyo si Desert Death. At meron kayong 5 times na attempt. So guys, si Demon Death guys is world boss siya. Kaya hindi lang yung atake sa kanya. Lahat ng mga nagdala ng Force Kingdom is pwedeng umatake kay Demon Boss. Si Demon Boss guys is nagbibigay ng rewards. At tulad nito, makakawa kayo ng crystal guys. Itong crystal is napaka-importante nito para sa alliance natin. Pwede itong pang-upgrade ng alliance. And try natin kalabanin si Demon Boss. And try natin kalabanin si Demon Boss. Sana kayanin natin. Okay. Yan guys. Maghihintay tayo at ngayon guys is maghihintay na lang tayo ng notification or reward kung natalo natin yung Demon Boss. And guys, kung kinakapos pa rin kayo sa resources, bibigyan ko ulit kayo ng another tips. Dito sa search, pwede kayo mag-search, then pwede kayo mamili kung monster, resources, treasure, or others. Sa monsters, makakuha kayo ng mga chest, tsaka tech design plan. Itong tech design plan guys is kailangan natin sa pag-upgrade ng castle natin. Then ito namang merge book na to guys is pwedeng pag-upgrade pag nagma-merge kayo ng mga troops natin. Tulad dito. Example dito. Pag nag-upgrade kayo na ito guys is kailangan nyo ng tech book, which is ito. Yung Ranger's Merge book. Next naman guys sa resources. Dito sa makakuha tayo ng mga additional resources. Tulad na ito. Ayan guys, nakikita nyo ba yung timber and yung food. Ito yung kailangan natin sa pag-upgrade ng military academy natin. Then meron din dito mga Rangers Barracks Merge book. Itong Infantry Barracks Merge book guys, hindi ito yung pang-merge ng troops natin. Ito naman yung pang-upgrade ng buildings ng troops natin, which is yung dito. Yan. Ito. Ito yung pang-upgrade ng buildings natin. Yung kanina naman, iba naman yun. Ayun naman yung pang-upgrade ng troops natin pag nagma-merge tayo. Kaya wag kayong maguguluhan sa dalawang yon. Medyo pareho silang tignan pero magkaiba sila. Next naman guys is another resources na pwede natin pagkukuhaan, which is yung mining cave. Sa mining cave guys is pwede kayo mamili kung gold or tech chest. Yung tech chest guys is pwede kayo makuha ng mga book na pang-upgrade ng buildings natin. And bawat araw guys meron na kayong attempt na 5. Kaya mamili kayo kung ano yung mas priority nyo. Kung coins ba or tech chest. Next naman guys, pahabol para sa daily grinds natin is yung daily activity. Sa daily activity guys is meron kayong may mga attempt lang to. Kaya maganda kung kada araw is matapos nyo to. Katulad na ito, sa combat training, meron tayong 5 attempt para makakuha ng mga resources. And sa arena, meron tayong 5 attempt. Sa mining cave, 5 attempt. And guys, kaya importanteng i-check nyo to kung may attempt pa kayo para hindi sayang yung resources na makakuha nyo dito. And that's all for today's video guys. Kaya kung nagustuhan mo to, please like and subscribe para lagi kang updated sa mga content natin. Peace!